sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na ngang nalaman ni Megan na alam na ni Jenny ang totoo. Ngunit kahit matagal nang alam ni Megan, ay tila gulat na gulat pa rin siya at hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, galit o pagtataka ba. Ngunit itong si Jenny ay tinatanong ng paulit-ulit kung paano nasabi ni Megan na alam mo na. Kaya sa mga sinabi ni Megan ay para bang matagal niya nang alaman tungkol rito. Subalit ganun pa man, ay hindi nga ngayon masabi-sabi nitong si Megan ang kanyang nais sabihin. Dito niya na lamang sinabi kay Jenny na umalis na ito at hindi nga kayang tanggapin na magkapatid sila. Lahat na lamang ay inagaw umano ni Jenny at masyadong nga raw itong pa-victim. Kaya ang nais ni Megan ay mawala na si Jenny sa buhay niya. Ngunit anya pa ng dalagang si Jenny na ano umano ang kasalanan niya dito at bakit galit na galit siya at ayaw niyang ayusin ang lahat. Sinabi nga ni Megan na kung sa kanya ay ayos lang, malamang sa kanya hindi. Malaki umano ang dahilan at kasalanan ng insistence nga nitong si Jenny kay Dara at sa kanya. Kaya naman itong si Jenny, nang matapos niyang sabihin ang lahat, ay para ba itong batang makulit. Paulit-ulit niyang nilalapitan itong si Megan at sinusuyo ng mabuti. Kaya sa pagkakataong ito ay medyo nairita na itong si Megan at sinabing lubayan na umano siya dahil ayaw niya umanong kinukulit siya ni Jenny. Ipilit man ni Jenny umano na magkapatid sila ay hindi niya ito matatanggap. At kahit anong gawin ni Jenny ay hindi niya kayang patawarin ito. Magtataka pa ba itong si Jenny kung bakit biglaan na lamang ang galit ni Megan sa kanya? Kaya paliwanag nitong si Jenny na ano umano ang gusto nitong mangyari para mapatawad siya ni Megan. Dito na inamin nitong si Megan na nais niya nang mawala sa buhay nila itong si Jenny. Ang pagsasalita ni Megan ay parang labag sa kalooban niya dahil hindi niya kayang tanggapin sa puso niya na may mangyari ding masama kay Jenny tulad na nangyari sa kanila noon. Kaya bigla ngang umalis itong si Jenny, luhaan at sobrang sakit ng kanyang kalooban sapagkat mismong sa mga bibig pa ni Megan maririnig niya na tila hindi rin sang-ayon si Megan sa kanya pagdating. Sa pagkakataong ito ay bigla ngang umuwi si Jenny at niyakap niya ang kanyang mga magulang. Inamin na ngayon ni Jenny kay Minchi na nagsabi na umanon siya kay Megan. Alam na ni Megan na magkapatid sila, ngunit tila masakit ang kanyang kalooban sapagkat hindi umano siya kayang tanggapin nito. Ganun pa man ay dito nga ay minungkahi ni Minchi na hindi naman kailangan tanggapin pa ni Jenny ang pagpayag nitong si Megan sapagkat wala umanong magagawa si Jenny kung galit itong si Megan sa kanya, lalo pat nagkasala nga noon si Minchi at Tio at si Jenny ang naging bunga. Kaya naman ipinakita na nitong si Minchi ang larawan ni Dio, ang lalaking nawala nga sa buhay nitong si Jenny. Sa pagkakataong ito ay sinabi nga nitong si Jenny na nais niyang makilala ang katutunay na ama. Dahil baka ito ang kulang sa kanyang pagkatao. Dito nga ikakagulat ng lahat sapagkat si Dio ay hindi naman pala pumanaw. Ngunit nalaman rin nitong si Miss Monica ang nangyari nga sa mga plano ni Dara. Dahil makailang ulit ngang tinanong ni Miss Monica itong si Sugar kung nasaan na nga ba si Dara at Amelia ngayon. Tila biglaan kasi ang kanilang pag-alis at ramdam ni Miss Monica na para bang importante ang kanilang kailangang puntahan. Subalit marami nga sa mga appointment nitong si Miss Monica ang kailangan ng ayusin dahil kinakailangan niya nang malaman ni Dara ang totoo.